Ang tunay na pangalan ni Liza Soberano ay Hope, at si Hope ipinanganak sa isang mundong puno ng gulo at kakulangan, sa piling ng dalawang magulang na kapwa napakabata pa, si Jacqueline at John. Pareho silang naghahanap buhay, nagsusumikap magkapera para lang makatawid, pero naliligaw ng landas. Ang kanyang ina, nalulong sa bawal na gamot, crystal meth. Ang kanyang ama, nasangkot sa iba't ibang kaso, paggawa ng droga, illegal na armas, at paglabag sa restraining order. Bago tuluyang na-deport pabalik ng Pilipinas, nanatili si Liza sa Amerika, kasama ang kanyang ina at mas batang kapatid. Doon nagsimula ang madilim na kabanata ng kanyang kabataan. Isa sa pinakamaagang alaala niya ay noong siya'y 2 taong gulang lamang. Noon pumasok sa buhay nila si Michael, bagong kasintahan ng kanyang ina, at ayon kay Liza, bad news mula sa simula. Isang araw, ninakaw ni Michael ang isang minivan sa kalsada. Isinakay niya roon si Liza, ang kanyang ina, at ang kapatid. Ilang araw silang nanirahan sa loob ng ninakaw na sasakyan. Isang beses, sinubukan ni Liza na tumakas, ngunit nahuli siya ni Michael. Nagalit ito, at kapwa siya sinigawan ng lalaki at ng kanyang ina. Mas masahol pa, noong wala ang kanyang ina, inutusan umano siya ni Michael na saktan ang kanyang sanggol na kapatid, at saka siya sinaktan. Kalaunan, tumawag sa pulis ang kanyang ina. Naaresto si Michael, ngunit pati rin siya ay dinala. Naiwan si Liza at ang kanyang kapatid na walang magulang. Pinasok silang magkapatid sa foster care. Palipat-lipat sila ng bahay hanggang sa mapunta siya kay Melissa, di umano'y matalik na kaibigan ng kanyang ina noong high school. Sa simula, maayos ang trato. Pero unti-unti, nagbago ang lahat. Ikinukulong sila sa kanilang kwarto. Kapag may family movie night, pinapaupo si Liza sa isang malaking karton sa likod ng sofa. Tinatawag siyang i-family dog. Isang beses, kumakain siya ng spaghetti at pinilit siyang kainin ang meatball. Nabulunan siya, ngunit pinanood lang siya ni Melissa na nahihirapan. May mga pagkakataon pa na pinapagawa sa kanya ang mga gawain ng hayop, tulad ng paglilinis ng dumi ng aso gamit ang sariling dila, o ikulong siya magdamag sa malamig na garahe. Ngunit tuwing may social worker na dadating, nagiging mabait si Melissa. Sa takot at sa pag-asang minamahal siya nito, nagsisinungaling si Liza, sinasabing ayos lang siya, na masaya siya, at mabuti ang trato sa kanya, hanggang sa isang araw. Dumating ang social worker nang hindi inaasahan at nakita ang totoong kalagayan ni Liza. Inalis siya sa bahay na yon, pero hindi pa tapos ang pagsubok, dahil sa kahirapan at karamdaman ng kanyang mga lolo't lola. At sa katotohanang may bago ng pamilya ang kanyang ina, ipinadala silang magkapatid sa Pilipinas upang manirahan. Kasama ang kanilang ama, pero para kay Liza, banyaga siya sa taong iyon. Noong una silang magkita, hinalikan siya sa pisngi ng ama, ngunit agad niya itong itinulak. Hindi niya kayang magpanggap na parang kilala na niya ito, habang sa katotohanan, ilang minutong tawag lamang sa telepono ang naging koneksyon nila. Isa na namang yugto ng culture shock at panloob na pakikibaka para kay Liza. Ilang taon niya itong tinikom sa kanyang puso, at ngayon, sa unang pagkakataon, ibinahagi niya ito sa publiko. Kasabay nito, kinumpirma rin niya ang breakup nila ni Enrique Gil, pero higit sa lahat, nag-iwan siya ng pangako para sa sarili. Hope, hindi ko hahayaang may magparamdam sa'yo na mababa ka ulit. Bilang simbolo ng pagpapalaya, nagsilbi siya ng cake sa lahat ng taong nakasakit sa kanya, at sa sarili niya rin. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Malaya na ako, at ang huli niyang mga salita. Mahalin mo muna ang sarili mo at mas gaganda ang buhay.